kayo? Amen. Nagagalak po kami na kayo ay aming makasama ngayong umaga sa gawain ng ating Panginoon. At ngayong umaga ay inaalala ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Nais ko lang pong linawin, hindi po taon-taon na namamatay ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At hindi rin po taon-taon na bubuhay ang ating Panginoon. Amen. Isang beses lang po yung nangyari, siya po ay nabuhay muli at hanggang ngayon ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas ay nananatiling buhay. Amen. Praise God. Para po sa salita ng Diyos, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verses 1 to 8. Si Michelangelo, ito po yung kilalang artist dahil sa kanyang mga mahuhusay na painting, ay nagsalita sa kanyang mga kagaya na artist na may diwang galit. Ang sabi ni Michelangelo sa kanyang mga kapwa-artist, bakit patuloy ninyong pinupuno ang gallery after gallery ng walang katapusang mga larawan sa isang tema ni Kristo sa kahinaan? Si Kristo sa krus at higit sa lahat, si Kristo na nakabitin na patay. Amen? Nakikita niyo po ito, di ba po, yung mga, minsan yung may mga, ano po ba tawag doon? May mga estatwa, di ba? May krus, nakalambitin, tapos ginagawa rin painting. At sabi pa ni Michelangelo, bakit kayo nagko-concentrate sa dumaan na eksena na parang ito na ang huling obra, na parang bang nalaglag ang kurtina sa kanya na may kapahamakan at pagkatalo? Ang kakilakilabot na eksenang iyon ay tumagal lang ng ilang oras, yung pagkamatay daw ng ating Panginoon. Ngunit hanggang sa walang hanggan, si Kristo ay buhay. Ang bato ay nagulong at siya'y namamahala at naghahari at nagtatagumpay. Amen. Alam niyo mga kapatid, tama si Michelangelo. Maraming tao po ngayon kasi ang masyadong nakafocus sa kamatayan ng ating Panginoon. Mahalaga ang kamatayan ng Panginoon. Praise God, namatay ang Panginoon para sa atin. Hindi po natin inaalis yon dahil totoong namatay si Jesus para sa katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit, nakakalimutan o naisasantabi natin na hindi nagtatapos sa kamatayan ni Jesus ang kwento. Dahil makalipas ang ikatlong araw, ang ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi kompleto ang gospel ni Jesus Christ, ang mabuting balita, kapag hindi sinali ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi kompleto kapag nagtapos ka, nag-ending ka doon sa kanyang death, sa kanyang kamatayan, hindi kompleto yung gospel. Amen. Inawit natin kanina, I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. Nandun yung salitang resurrection. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, yun po ang pinaniniwalaan po natin. Yun po ang sinasampalatayanan ng church na ito. Ang Panginoong Hesus ay hindi lang namatay, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa mga patay. Amen. Gusto kong sabihin sa bawat isa ngayong umaga, listen, hindi ka totoong Kristiyano kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Kasi maraming sumasalungat, kumukontra, hindi naman talaga nabuhay. Amen, si Jesus. Amen. Pero alam niyo po ba, ngayong umaga, mga kapatid, ang kanyang libingan nandoon sa Israel, tourist spot ngayon. Pag sumilip ka, wala kang bangkay na makikita doon sa loob. Amen. Bakit? Dahil totoong nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya masaya kong binabalita sa bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay at hanggang sa oras na ito, siya po ay nananatiling buhay. At dapat po nating ikagalak ang katotohanan na yun. Amen. Hallelujah. Nakikita ko po kasi ngayong umaga, amen, linggo na ng pagkabuhay, pero inyong itsura ay pang Biyernes Santo. Amen. Amen. Dapat po, ngayong araw na ito, inaalala muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dapat masaya tayong lahat. Amen. Amen. Napansin ko mga kapatid, yung tinatawag natin na Pasko, di ba masaya ang lahat?
Amen. Nagsasayang lahat dahil ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Balikan po natin yung tagpo na yon. Nagpapahinga ang mga pastol, ang mga shepherds sa parang, sa field, nang biglang may nagpakita sa kanila ng mga anghel. Luke chapter 2 verses 9 to 10, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Amen. Ang kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesus ay magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. At tama po na magalak tayo sa kapanganakan ng ating Panginoon. Amen. Pero alam niyo po ba na hindi lang tayo dapat masaya sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, kundi dapat din tayong maging masaya sa kanyang muling pagkabuhay. John 20 verses 19 to 20, ng takip-silim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Tingnan niyo pong sunod na sinabi, labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, hindi lang dapat tayo sa Pasko o sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus labis na natutuwa o nagsasaya. Dapat sa kanyang muling pagkabuhay, lahat din tayo ay labis na natutuwa, nagsasaya, nagdidiwang. Amen. Amen. Yun po ang dapat nating maramdaman ngayong umaga. Amen. Magsaya tayo, matuwa tayo, magalak tayo na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi po ni John ng Damascus, nakalagay dyan sa inyong harapan, amen, ang araw ng muling pagkabuhay, siya'y gumawa ng tula, mundo, sabihin ito ng malawakan, ang Paskwa ng kagalakan, ang Paskwa ng Diyos, mula sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan, mula sa mundong ito hanggang sa langit, dinala tayo ng ating Kristo sa mga himno ng tagumpay. Ngayon ay maging masaya ang langit, hayaang magsimula ang kanyang awit, hayaang manatiling tagumpay ang bilog na mundo at lahat ng naroroon. Hayaan ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang kanilang mga tala sa kagalakan ay nagsasama, sapagkat si Kristo na Panginoon ay nabuhay, ang ating kagalakan ay walang katapusan. Amen. At yun pong nais ko pong ipangaral ngayong umaga, pero bago po yun, basahin po muna natin ang ating main text, Matthew chapter 28, verses 1 to 8. Ang sabi po ay ganito, madaling araw ng linggo, amen, kaya biblical Sunday po, amen, nabuhay ang ating Panginoong Hesus, kaya Easter Sunday. Amen. Makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala, kasama ng isa pang Maria upang tingnan ito. Biglang lumindol na malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damita. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay." Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Puntahan nyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin nyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, amen, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Yun po sinabi, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Makita nilang nabuhay ang ating Panginoon, masaya ang kanyang mga tagasunod, masaya ang mga alagad ng ating Panginoon. Kaya dapat ang mga mananampalataya ngayong umaga ay masaya din. Amen. Hindi sila malungkot, "Uy, nabuhay ulit." Ganon. Amen. Patakbo nilang pinuntahan ng mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong umaga, hallelujah, mangangaral po ako sa paksang ito, Rejoice, Jesus resurrects. Rejoice, Jesus resurrects. Magalak
si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Amen? Kinanta natin kanina, rejoice, rejoice, O Christian. Sinong mga Kristiyano ngayong umaga? Amen. Dapat daw mag-rejoice. Diba? Lahat ng inawit natin kanina, nag-intro na. Amen? Pansin nyo kanina? Celebrate, Jesus, celebrate. Amen? Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin na. Ngayong umaga, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw ay hindi na natiling patay, Panginoon. Ikaw ay nabuhay muli. At hanggang sa oras na ito, ikaw ay buhay at ipinagdiriwang po namin ngayon. Hallelujah, sa umagang ito, natutuwa kami, nagagalak kami, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ay nabuhay muli. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hindi mo binigo, hallelujah, ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod mo, ang mga alagada. Salamat, Panginoon, makalipas ang ikatlong araw, ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na nga, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Marami po ngayon ang nagdidiwang ng Easter Sunday, pero hindi ko lang po sigurado, amen, kung alam nila ang dahilan bakit dapat magalak. Ang alam lang nila, nabuhay ang Panginoon. Pag tinanong mo sila, ano meron? Nabuhay ang Panginoon. Hindi ko alam, nakikisabay lang kami. Amen? Kaya ngayong umaga, amen, pag-usapan po natin, bakit po tayo dapat magalak sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Sapagkat una, mga kapatid, resurrection proves that our faith is not in vain. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ang nagpapatunay na hindi sayang ang ating pananampalataya. Amen. May isang tagpo sa Bible, dalawa sa tagasunod ng Panginoon, naglalakbay sila papunta sa lugar na ang tawag ay Emmaus. Ito po ay araw din ng linggo. Yung mismong nabuhay ang ating Panginoon. Pupunta po sila doon para maibsan ang sakit at pagkadismaya na nararamdaman nila. Luke chapter 24 verses 13 to 21. Ang araw din iyon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang layong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Ito yung pagkapako, pagkamatay ng ating Panginoon. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus. Ibig sabihin, ito po yung time na nag-resurrect ng ating Panginoon, nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas, siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita, kausap dito si Jesus, tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Anong mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazareth, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakasahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako siya sa krus. Tingnan niyo po sinabi sa verse 21, umasa pa naman kami na siyang magpapalaya sa Israel. Katulad ng pinag-usapan namin kahapon ng mga disciples, amen, dito sa church. Mula sa mga kamay ng mga taga-Roma, pero ikatlong araw na ngayon, mula nang pinatay siya. Amen. Itong dalawang tagasunod ng Panginoon ay disappointed at hindi nila matanggap ng inaakala nilang Mesiyas, tagapagligtas, hari, ay palalayain sila sa mga manulupit na mga Romano. Pero ang nasaksihan nila sa Panginoon ay kahihiyan, pagpapahirap at pagkamatay. Amen. Yan ba yung amen? Para sa kanila, akala namin si Jesus nang hinihintay namin na magliligtas sa amin, pero nagkamali kami. Nasayang lang ang panahon natin kakapakinig ng kanyang pangangaral. Kasi di ba po si Jesus, nung siya nandito sa lupa, para yung kanyang pangangaral pagtuturo. Para sa kanila, nasayang lang. Kung nasaan pa naman ang Panginoon, sunod tayo ng sunod para makapakinig lang tayo ng kanyang pagtuturo at pangangaral. Amen. Nasayang ang lakas natin. Amen. Sayang ang pananampalataya natin dahil mamamatay lang din pala siya. Pero nabasa po natin, pinuntahan sila ng Panginoon.
at sinamahan sa kanilang paglalakbay hanggang sa magpakilala sa kanila ang Panginoon na siya ay nabuhay muli. Tingnan niyo pong sabi, verse 31 to 32, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus, pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan. At ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. So mula sa pagiging disappointed, walang gana, malungkot, ay naging maganda ang kanilang pakiramdam. Dahil nang makita nila mismo ang Panginoon, napatunayan nila na nabuhay ang Panginoon. At dahil nabuhay ang Panginoon, hindi na sayang ang kanilang pagsunod at hindi na sayang ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kasi di ba, parang sayang naman, namatay lang din pala siya. Para saan pa yung pagsunod namin? Para saan pa yung pakikinig namin? Para saan pa yung pananampalataya namin? Pero nang makita nila mismo, harap-harapan, si Jesus nabuhay! Gumanda ang kanilang pakiramdam. Siguro yung kanilang malungkot na mukha habang babagsak yung balikat habang naglalakad, nang magpakilala na sa kanila si Jesus, ito ako, buhay! Amen? Siguro biglang yung kanilang katawan nag-straight body, tapos yung kanilang malungkot na mukha, masaya bigla. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun din dapat ang pakiramdam ng mga nagsasabi na sila'y mga mananampalataya. Dapat maganda ang pakiramdam mo sa oras na ito. Dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. At dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus, may saysay, may kabuluhan ang ating pananampalataya sa Panginoon. 1 Corinthians 15:14 to 17. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Nabasa niyo po ba yun? At wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang yan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil pinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, tingnan niyo pong sinabi, walang silbi ang inyong pananampalataya. Kaya ang tanong, bakit ka dapat magalak? Pastor, bakit ako magagalak sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, walang kwenta ang inyong pananampalataya. Amen. Walang silbi. Amen? Hallelujah. Ang alam niyo, mangyayari mga kapatid, kung ang ating Panginoon hindi muling nabuhay, Christianity will be a false religion. Christian faith is a foolish fantasy. Ang iyong pagiging Kristiyano o yung Kristyanismo, amen, ay pantasya lang. Alam niyo yung pantasya lang? Hindi totoo. Nananaginip ka lang ng gising. Amen? Kawawa tayo, kamangmangan sa atin. Pero sinasabi ng aklat na ito mga kapatid, ng napakaraming beses, ang ating Panginoon at tagapagligtas, si Kristo Jesus ay muling nabuhay. Amen. Kaya magalak tayo. Bakit, Pastor? Dahil ibig sabihin, may saysay ang pagdalo nyo sa church ngayong umaga. Amen. May saysay ang pag-awit natin kanina sa Panginoon. Amen. May saysay ang pananalangin natin sa Panginoon. May saysay ang pagbibigay natin kanina sa Panginoon. Amen. May saysay ang aking pangangaral at pakikinig nyo ng pangangaral. Amen. May saysay ang pag-altar call natin. May saysay ang paghayo natin para abutin ang mga tao na hindi pa ligtas. May saysay ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Kaya magandang balita ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, hindi ka nagsasayang ng oras dito sa church. Amen. Bakit? Dahil ang ating sinasampalatayanan, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung hindi siya muling nabuhay, ako pa mismo unang magpapawis sa inyo. Itigil na natin ang kalokohan na ito. Amen po ba? Para saan pa? Anong ginagawa natin? Patay naman pala si Jesus. Bakit pa tayo naggagather? Bakit pa tayo nagtitipon? Nagsasayang lang tayo ng oras. Pero salamat sa ating Panginoon. Napakaraming verses, account sa Bible. Pinapatunayan. May mga eyewitness nakakita. Amen? Ang ating Panginoon ay muling nabuhay.
Amen. May tatlong bagay na dapat nating malaman na nagpapatunay na talagang hindi sayang ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil sa kanyang resurrection. Amen. Una, resurrection proves that Jesus is God. Resurrection proves that Jesus is God. Marami pong sekta o relihiyon na nagsasabi na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Pero nang siya'y mabuhay muli ng araw na yon, ang unang Easter Sunday, pinatunayan niya sa buong mundo na hindi lang siya tao, kundi siya rin ay Diyos. Sapagkat wala pong tao na makakagawa ng ginawa ng ating Panginoon. Meron ba kayo kakilala na namatay at muling nabuhay? Gusto makita ang kamay? Gusto ko rin makita yung tao na yun na sinasabi nyo na namatay at muling nabuhay. Ipakita nyo sa akin ngayon din. Amen? At meron ba ngayong umaga na makakapagsabi, Pastor, alam nyo, bukas, mamatay ako. Pero makalipas ang 3 araw. Tutok-tokan kita. Wala. Si Jesus Christ lang ang nakagawa. Amen. Amen. Kaya sa mga nagtatanong dito, mga kapatid, may makausap kayo, paano mo patutunayan na si Jesus ay Diyos? Ito po yung pinaka-proof. Jesus resurrects. Amen. Wala pong tao na makakagawa nun. Ang Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Amen? Amen. Si Buddha ng Buddhist, namatay, hindi na nabuhay, hindi tunay na Diyos. Si Muhammad ng Islam, namatay, hindi na nabuhay, hindi tunay na Diyos. Si Maria at Padre Pio ng Catholics, namatay, hindi na nabuhay, hindi tunay na Diyos. Pero ang Panginoong Hesus, pinako sa krus, namatay, inilibing, pagdating ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Kaya si Jesus ang tunay na Diyos. 1 John chapter 5 verse 20, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos, praise God, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos. Amen. At ang buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus lang, mga kapatid, ang nakagawa na nabuhay muli sa mga patay sa kasaysayan ng mundo at hindi na muling namatay. Kaya hindi sayang ang ating pananampalataya dahil ang ating sinasampalatayanan ay tunay na Diyos. Amen. Amen. Ikalawa, resurrection proves that Jesus is faithful. Amen. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay, amen, ang ating Panginoon ay tapat. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, sinabi ng Panginoon ang mangyayari sa Kanya na kailangan niyang maghirap at mamatay sa krus. Pero hindi siya agad pinaniwalaan ng mga alagad. Kaya yung sabi ng anghel sa mga pumunta sa libingan ng Panginoon sa ating main text, basahin natin, Matthew 28:5-6, sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinago sa krus, wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli, tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan nyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. So narito mga kapatid, may sinabi na ang Panginoon sa mga alagad na siya nga ay mamamatay pero muling mabubuhay. Amen? Kaya lang hindi siya agad pinaniwalaan ng mga alagad. Kaya nang mangyari ang sinabi ng Panginoon mga kapatid, di ba sabi dito, tulad ng sinabi niya sa inyo, nang mangyari ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ibig sabihin, amen, ang ating Panginoon ay hindi nanloloko. Kasi nga naman, di ba? Siguro yung mga alagad nga naman, mabubuhay 3 araw, pwede ba yun? Di ba? Diba, may lumapit sa'yo, di ba? Alam mo, mamamatay ako, ipapako ako sa krus. Pero makalipas ang 3 araw, mabubuhay ako muli. Ano magiging reaksyon mo, di ba? Hindi nga. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung punto? Kaya nung mangyari yung sinabi ng Panginoon, nagsasabi si Jesus ng totoo. Amen? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya gumagawa ng kwento. At ngayong umaga mga kapatid, kung nagsasabi ng totoo ang Panginoon, hindi na naman sayang ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kasi nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nanloloko.
hindi siya gumagawa ng kwento. Ibig sabihin mga kapatid, pwede tayong maniwala at magtiwala sa Panginoon dahil maasahan ng Panginoon sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga pangako na nakasulat sa aklat na ito. Amen? Hallelujah! Kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, ikasisira niya. Mahanapan siya ng butas. O tingnan nyo, sabi-sabi pa siya, mabubuhay daw siyang muli. Nasaan na siya? Magaling lang pala siya magsalita, pero hindi naman ginagawa. So wala na mga kapatid, di ba? Kapag ganon, ang hirap nga maniwala. Amen po ba? Wala na rin sa isa ang ating pananampalataya sa Kanya. Pero ulitin ko ngayong umaga, nabuhay muli ang ating Panginoon. At nung nabuhay ang Panginoon, hallelujah, pansin nyo mga kapatid, nung nabuhay ang Panginoon, hindi siya dumiretso agad sa langit, yung tinatawag na ascension. After ng resurrection ni Jesus, yung kanyang ascension naman. Amen. Pagdating sa langit, nag-stay pa siya dito ng 40 days. Doon ata nakuha yung mga paniniwala na nandito pa ang kanyang kaluluwa. Yung 40 days. Nakuha nila yun doon. Pagkabangon muli sa mga patay ni Jesus, nag-stay pa siya dito ng 40 days. Amen? Hindi siya agad dumiretso sa langit. Ako'y naniniwala, sinadya yun ng Panginoon para magpakita muna siya sa mga alagad na siya ay buhay. Kasi nga naman kung dumiretso agad sa langit, sino makakakita na nabuhay muli ang ating Panginoon? Nakuha niyo po ba? Paano mapapatunayan? Hindi ko alam. Nabuhay pa siya muli? Hindi ko alam. Amen? Nang sa ganon, mga kapatid, mapatunayan na nagsasabi ang Panginoon ng totoo. At dahil nagsasabi siya ng totoo, pinapahiwatig niya sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lang noon, kundi hanggang ngayon na tapat ang Panginoon. Maaasahan ng Panginoon. Mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Ang kanyang mga aral at turo ay totoo. Ang aklat na ito, amen, hindi po nagsisinungaling sa atin. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi po gumagawa ng kwento at nagsisinungaling. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na naman sayang ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ikatlo, mga kapatid, resurrection proves that Jesus' death was accepted by God as the atonement for our sins. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay tinanggap ng Diyos bilang pagbabayad sala para sa ating mga kasalanan. Ito mga kapatid, mahalaga ito. Amen. Nung ginagawa ko ito, sabi ko, ganun pala yun? Ganun pa, amen? Mamaya, basahin muna natin. 1 Corinthians 15 hanggang 15 verses 17 to 18. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, sundan niyo po sa pagbabasa, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, hindi daw siya muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya, at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Nabasa niyo po ba yun? Nabasa niyo po ba yun? At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Nangaral ako 2 Sundays ago, yung doon ba yung sa ano? Yung there's power in the blood. Ang kasalanan, ang most hated thing to God. Ang kasalanan, ang most offensive thing to God. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Amen po ba? Sabi ko, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kung ikaw gusto mo sa kasalanan, mag-aaway kayo ng Diyos. Sabi ko, amen, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Diba nangaral ko there's power in the blood? Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga walang pwedeng lumapit sa Kanya na tao. Amen po ba? At dahil ayaw ng Diyos sa kasalanan, walang makakapasok sa langit na kasalanan. Ang problema, mga kapatid, lahat ng tao ay makasalanan. Walang exempted. Lahat, bawat isa sa atin, kaharap ko ngayong umaga, lahat tayo may bahid ng kasalanan. May bahid ng karumihan. Walang perfect. Amen po ba? Amen. Kaya ibig sabihin mga kapatid, lahat ng tao ay hindi palangit. Yes, yun ang totoo. Lahat ng tao, hindi po talaga tayo palangit. Amen po ba? Amen. Hindi. Walang sino man sa atin dito ang palangit. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, amen,
siya ang naging katubusan at kabayaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus doon sa krus. Amen? Hallelujah, namatay ang ating Panginoon. Pero, hindi pa pala nagtatapos doon. Yun nga anong tawag doon? Yung humihinto na tayo sa kanyang kamatayan. Dahil ang sabi sa binasa nating talata, oo, namatay ang Panginoon, subalit, tignan niyo po ulit sa inyong harapan, kung hindi siya muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Amen. Basa niyo po ba ulit? Tapos sasabihin niyo, hindi ka magagalak sa kanyang muling pagkabuhay? Mga kapatid, ganito kahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ko kanina sa introduction, hindi dapat tayo sa Pasko lang o sa kapanganakan lang ng Panginoon nagsasaya at nagdidiwang, kundi pati sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi maliit na usapin at hindi dapat binabaliwala ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil kung hindi nabuhay muli ang Panginoon at siya'y namatay lang, hindi pa tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Walang kasalanan, napapasok sa langit. Amen. Walang kasalanan, napapasok sa langit. Hindi ka pinatawad, hindi nabuhay si Jesus, ibig sabihin hindi tayo napatawad. At kung hindi tayo napapatawad sa ating mga kasalanan, ano ibig sabihin ng pastor? Kaawa-awa na naman tayong lahat. Dahil dalawa lang naman ang destinasyon sa kabilang buhay, langit, impyerno. Nakuha niya mga kapatid yung punto. Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, hindi tayo ligtas o hindi tayo maliligtas. Kaya pala sinabi sa Romans chapter 10 verses 9 to 10 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Amen. Pansinin niyo po mga kapatid, hindi sinabi na kung sasampalataya ka ng buong puso na siya'y namatay, para sa'yo, maliligtas ka. Hindi po ganoon ang sinabi. Ang sinabi, amen, kung sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong ibig sabihin ng pastor? Ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay konektado sa ating kaligtasan. Sasampalataya ka na siya'y binuhay muli. Wala kayong mababasa dyan na yung kanyang kamatayan, ang pagsampalataya daw sa kanya ay doon sa kanyang muling pagkabuhay. Naunawaan niyo po ba? Kaya ang kanyang muling pagkabuhay, konektado sa ating kaligtasan. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, ginawang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, ang ating uuwian ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, itong talata na ito, amen, yung resurrection ni Jesus at itong talatang ito ay nagsasabi na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Walang ibang makakapagligtas sa atin. Inawitin natin kayo sa malumanay, Jesus our Savior. Tama po ba? Mga kapatid, hindi ka kayang iligtas ng church na ito. Yes, salamat sa iyong pagdalo, pero ang church ay hindi nakakapagligtas. Hindi ka rin kayang iligtas ng pastor. Kahit gaano kayo ka-close ng pastor, hindi ka kayang iligtas ng pastor. Hindi ka rin kayang iligtas ng relihiyon. Si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa iyo. Amen. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi talaga kumpleto ang gospel, ang mabuting balita, kung hindi isasali ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Kulang. Amen. Sabi ni Gavin Ortland, hindi ko alam kung tama yung pagkabigis ko ng kanyang apelyido. Amen. Our salvation consists of both a bloody cross and an empty tomb, both a Friday afternoon's agony and a Sunday morning's vindication. And the latter is not merely proof of the gospel, but part of the gospel. Ang ating kaligtasan ay binubuo ng parehong madugong krus at walang laman na libingan, parehong matinding paghihirap ng hapon ng Biyernes at pagpapatunay ng linggo ng umaga. At ang huli,
Yung huli, yung tinutukoy dyan, yung resurrection, yung linggo ng pagkabuhay, ay hindi lamang patunay ng Ebanghelyo, kundi bahagi ng Ebanghelyo. Kaya ngayong umaga mga kapatid, hindi natin pwedeng alisin ang resurrection sa Bible. Amen. Hindi natin pwedeng tanggalin ang resurrection sa gospel. Amen. Hindi natin pwedeng alisin ang resurrection sa pangangaral. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang resurrection kay Jesus dahil ang resurrection ay totoong nangyari sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, magalak tayo na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga sumasampalataya na siya ay muling nabuhay ay maaaring maligtas. Sino sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Ang ating pananampalataya, ang iyong pananampalataya, may saysay, may kabuluhan, may katuturan. Our faith is not in vain because of Jesus' resurrection. Amen. Kaya magpatuloy ka sa iyong pananampalataya pagsunod sa Panginoon. Ikaw ay nasa tamang landas. Dahil ang ating sinasampalatayanan ay tunay na Diyos, tapat na Diyos at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Amen. Pangalawa, pag-usapan po natin, resurrection will continue Jesus' power. Hirap magsalita. Naus ako. Ang pagkabuhay na muli ay magpapatuloy ng kapangyarihan o abilidad ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung nagbabasa po kayo ng Bible, ang Panginoon ay maraming ginagawang himala nung siya'y narito sa lupa. Ang bulag nakakita. Nabasa niyo po ba yan? Ang bingi nakarinig. Ang pilay nakalakad. Ang pipi nakapagsalita. Ang may ketong nalinis. Ang pinapahirapan ng masamang espiritu nakalaya. Ang patay na buhay. Ang bagyo tumigil. Ang libo-libong tao nakakain sa pamamagitan ng 5 tinapay, 2 isda. Ang walang huling isda ay nakahuli ng napakaraming isda, si Pedro. Si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Lahat ng nabanggit ay ginawa ng Panginoon na siya ay buhay. Humihinga. At dumating ang oras na ang Panginoon ay namatay dahil pinako siya sa krus at inilibing. Alam niyo mga kapatid, ako'y naniniwala na kung ang Panginoon ay namatay at hindi na muling nabuhay, hindi na magagawa ng Panginoon ang kanyang mga ginawa nung siya'y nabubuhay pa. Amen? Wala na siyang kakayahang gumawa ng mga himala dahil nga patay na siya. Sino po sa inyo nakapunta na sa funeral o lamay? Amen? Kami po ay nakapag-funeral service na dito. Marami na rin ako napuntahan. Okay, nasa Mandaluyong pa na funeral service, lamay. Amen? Sa lahat po ng mga nakapunta dito sa funeral, sinubukan niyo na po bang kausapin yung nakahiga doon sa kabaho? Tapos sabi mo, kanina ka pa nakahiga dyan na, magsahing ka na nga, anong oras na? Sa tingin niyo, babangon po yun para magsahing? Ay, thank you. Amen. Hindi, di ba? Kahit anong sabihin natin doon sa namatay, wala na yung magagawa dahil patay na siya. Amen. Parang hindi po kayo kumbinsido. Parang may inutusan na kayong patay, ah. Amen? Wala na yung magagawa, patay na siya eh. Kaya alam nyo minsan mga kapatid, amen? Lagot kayo sa mga namatay nung mga sa buhay. Kasi binibigyan nyo pa sila ng trabaho. Patay na sila. Bantayan mo na lang kami. Paano siya mamamahinga kung babantayan nyo? Tama mo ba? Bantayan mo na. Tapos sasabihin mo, rest in peace. Paano siya mag-rest in peace? Babantayan niya kayo. Ang gulo-gulo nyo. Diba? Diba? Nakarinig ka pa yung ganon? Bantayan mo na lang kami, ha? Patay na, binigyan mo pa ng trabaho. Diba? Amen po nga? Amen mga kapatid, huwag kayo maniwala sa ganon. Bantayan mo kami. Ang patay, wala nang magagawa. Nasabi ko, ang patay, wala nang magagawa. Wala. Kaya,
huwag kayong matakot sa patay. Amen po ba? Kasi ang patay, walang kayang gawin sa'yo. May nabalitaan na ba kayong patay na ng hold up? Isang patay ng hold up sa 7-Eleven. Hindi, yung ng hold up, sigurado ko buhay yun. Amen po ba? Humihinga yun. Amen? So ang punto ko po dito mga kapatid ay yung mga buhay ang may kakayahan na gumawa ng mga gawain. Kaya nang ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, yun po ay magandang balita sa bawat isa dahil ibig sabihin, kaya pa rin gumawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Kung anong mga ginawa niya noon sa Bible, kaya niya pa rin gawin hanggang ngayon. Kung nagpagaling ang Panginoon noon, nananampalataya pa rin hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ang ating Panginoong Hesus. Kung nag-provide ang Panginoon ng mga pagkain noon, nagpo-provide pa rin ang Panginoon ng mga kakainin natin ngayon. Amen? Kung nagkaroon ng kapayapaan sa bangka noon, amen, pinatigil ng ating Panginoong Hesus yung bagyo, pwedeng-pwede pa rin tayo magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon ngayon. Kung nagpapalaya ang Panginoon noon ng mga pinapahirapan ng masamang espiritu, hanggang ngayon nagpapalaya pa rin ang ating Panginoon. Hindi lang sa masamang espiritu, hanggang ngayon nagpapalaya ang Panginoon sa depression. Amen. Nagpapalaya ang Panginoon sa anxiety. Nagpapalaya ang Panginoon sa bitterness. Nagpapalaya ang Panginoon sa hatred. Amen po ba? Kung nagbibigay ng sagana ang Panginoon noon, kaya pa rin magbigay ng sagana ng Panginoon ngayon. Ginibing kayo ni Brother Joseph, God of abundance. Amen? At kung nagbabago ng buhay ang Panginoon noon, nagbabago pa rin ang buhay ang Panginoon ngayon. Bakit? Dahil si Jesus ay muling nabuhay at nananatiling buhay hanggang ngayon. Amen? Ang problema lang, yung ating kawalan ng pananampalataya. Yung lagi ang problema sa ating mga kapatid. Kaya pag binasa ng Bible, minsan nagtatanong si Jesus, do you believe? Nananampalataya ka ba? Amen po ba? At doon sa mga nagtatanong, Pastor, amen, narinig ko ang Panginoon nagbabago ng buhay. Totoo. Hanggang ngayon nagbabago ang Panginoon ng buhay. Pero Pastor, bakit ako? Bakit siya hindi nababago ang kanyang buhay? Alam niyo pong sagot. Kasi ayaw niyong magbabago ng buhay. Nandiyan po ba kayo? Ang pagbabago ng buhay hindi po automatic. Kailangan po ng surrender life para makakilos, makagawa ang ating Panginoon. Amen po ba? Pero alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, kaya tayong baguhin. Amen. Dahil makapangyarihan ng Panginoon, sabi ng Bible, walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya niyang gawin. Nananampalataya ka ba? Amen. Amen. May isang tagpo sa Bible, si Saulo, inuusig ang mga mananampalataya. Noon, amen, isang araw, papunta siya sa Damasco, para huliin at ikulong ang mga tagasunod ng Panginoon, nang biglang nagpakita sa kanya sa daan ng ating Panginoong Hesus. Acts chapter 9, verses 3 to 5, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako, si Jesus na yung inuusig. Amen? Si Jesus po dito mga kapatid ay, yung Jesus po dito ay yung resurrected Jesus na. Na-encounter ni Saulo ang resurrected Jesus. Kapag tinuloy niyo po ang pagbasa, ang dating kalaban ng mga tagasunod ng Panginoon ay naging kakampi nila. Nabago ang buhay ni Saulo at naging Pablo. Yung dating kinagagalitan niya ay pinapangaral na niya. Nagpasimula siya ng mga churches sa iba't ibang lugar at 1/3 ng epistles and books sa New Testament ay si Pablo po ang nagsulat. Amen. Pero dati, kalaban siya ng church. Ayaw niya kay Jesus. Pero nang ma-encounter niya ang Panginoon, nag-shift na bago ang buhay ni Saulo. Amen. Dahil ba yun sa galing ni Pablo? Hindi po. Dahil yun sa kapangyarihan ng Panginoon na nagpapatuloy dahil nabuhay siyang muli. Amen? Hallelujah. Tapos meron pa,
kasunod na kabanata, amen, nagpasa ko isang verse, Acts chapter 3, verses 1 to 8, isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin, ng ikasyam na oras, at may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak. Mula pa sa pagkapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siyang inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit, sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad, pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Yung tagpo na ito mga kapatid, wala na rin ang Panginoon. Nag-ascend na siya, ascension. Umakyat na ang Panginoong Hesus sa langit. Pero nang manalangin sina Pedro at Juan doon sa lumpo, nakalakad yung lumpo. Dahil ba yun sa galing manalangin ni na Pedro at Juan? Hindi rin po. Dahil yon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ang sinabi nila ay sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Alam ni na Pedro at Juan na kahit hindi na nila kasama ang Panginoon physically, ay buhay pa rin ang Panginoon at gumagawang kasama nila. Dalawang katotohanan, makikita po natin dito. Una, katulad ni na Pedro at Juan, pwede tayong lumapit hanggang ngayon sa Panginoon sa panalangin, sa pangalan ni Jesus. Dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli at dahil siya'y buhay, maririnig niya ang ating panalangin. Sabi ko, maririnig ng Panginoon ang ating panalangin. At kaya niyang tugunin at katagpuin ang ating panalangin. Amen? Ikalawa, pwede tayong manalangin para sa iba, katulad ng ginawa ni na Pedro at ni Juan, sa pangalan pa rin ni Jesus. Nanalangin si na Pedro at Juan doon sa lumpo at nakalakad yung lumpo. Amen? Anong pinapakita nito sa atin mga kapatid? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay maaaring maranasan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Dahil buhay ang ating Panginoong Hesus. Yun ay magbibigay ng kalakasan, kapanatagan sa atin na lumapit sa Panginoon sa panalangin. Pero alam niyo mga kapatid, ang patay, ang walang buhay, walang naririnig. Amen. Tama po ba? Tulad ng pinoprosesyon itong mga nagdaang isang linggo. Mga patay yung mga yon. Yung mga estatwa, yung mga kahoy, walang buhay yung mga yon. At dahil mga patay yung mga yon, wala yung kayang gawin. Ang sabi ko, wala yung kayang gawin. Psalm 115 verses 4 to 7. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. Tama ba? Hindi sila nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig, ay wala ka ring marinig. Tignan nyo mga kapatid, tignan nyo, mula sa ating binasa, paano matutulungan ng mga Diyos-Diyoso na yun ang tao kung wala silang kayang gawin. Amen po ba? Kaya magalak tayo ngayong umaga dahil ang sinasampalatayanan natin, ang nilalapitan natin, ang pinaglilingkuran natin, ang sinasamba natin, ang tinatawagan natin, amen, ay hindi patay na Diyos. Amen. Our God is not created by human hands. Our God is not dependent on any mortal man. Hindi dumidepende sa atin ang Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, magandang balita, ang ating Panginoon, hindi mo siya kailangang hilain. Amen. Hindi mo siya kailangang itulak. Hindi mo rin siya kailangang pasalin at buhatin. Amen. Dahil hanggang ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay buhay. Hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Hanggang ngayon, kaya niyang gumawa sa ating buhay. At hanggang ngayon, ay pwede pa rin nating maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon.
Hebrews 13:8, si Yesu Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. Sabi sa English, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pwede kong palitan yung talata na yan. Amen. Jesus Christ was alive yesterday, He is alive today, and He is alive forevermore. Hindi na mamamatay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon dahil siya'y buhay. At pangatlo, panghuli ngayong umaga, resurrection gives us victory over death. Amen? Magbibigay sa atin ng tagumpay sa kamatayan. Maraming tao ang takot mamatay. Tama po ba? Tama po ba? Kaya ginagawa lahat ng tao para matakasan ng kamatayan. Oh, inunahan na ako nila. Sorry po. Doon na po ako natupid. Si Joseph na kayo mag-third point. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Kahit anong iwas po natin sa kamatayan ay kung hindi pa babalik ang Panginoon, kung ibig sabihin ng babalik ang Panginoon, yung tinatawag na rapture, mararanasan po natin lahat ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Dahil nagkasala si Adan at damay tayo. Amen? Namana kasi natin yung tinatawag na sinful nature, kalikasang makasalanan ni Adan. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya may kamatayan po talaga. Pero salamat sa Panginoon, binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Kasi yun ang kabayaran ng kasalanan. Pero, amen, pinakita muli ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na kahit kamatayan ay hindi siya natalo. Amen? Kundi tinalo ng Panginoon ang kamatayan not by avoiding it, but by entering it and conquering it. Amen. Amen? Si Jesus, di ba? Kailangan siya mamatay. Hindi siya natakot. Hinarap niya ang kamatayan. Hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi dinaanan niya yung kamatayan at tinalo niya ang kamatayan. Amen. Yun ay pagpapakita rin kung gaano kamakapangyarihan ng ating Panginoon, pati kamatayan. Walang sino man sa atin dito ang kayang talunin ng kamatayan. Muli, ang ating Panginoong Hesus lang ang makakagawa nun. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay pag-asa sa atin. Bakit? Dahil ang lahat ng namatay ay hindi magtatapos sa kamatayan. Nag-resurrect ang Panginoong Hesus, lahat ng namatay ay magre-resurrect din. Lahat ng namatay, magre-resurrect din. Nawit natin kanina, I believe in the resurrection, that we will rise again, that we will rise again. Yan, kanta lang kayo ng kanta. Sino yung we? Tayo yun, we will rise again. Pero hindi pa ngayon, ha? Wag kang pumunta mamaya sa sementeryo, amen? Pumunta ka doon sa harap ng puntod ng iman sa buhay, sabi, magre-resurrect daw po ka. Amen? Mangyayari po ito doon ulit sa rapture. Amen. Amen? 1 Corinthians 15, 21, 22, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano tayo mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Kaya hindi tayo mananatiling patay habang buhay. Amen. Amen? Kasi di ba, mga kapatid, kaya marami nagtakot sa kamatayan. Ano ba meron pagkatapos kong mamatay? Hindi ko na alam ang susunod na mangyayari. Ganun lang ba ako? Nakahiga na lang ako doon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung third point, tayo'y muling mabubuhay. Amen. Bubuhayin ulit tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At ang maganda dito mga kapatid, kapag tayo nabuhay muli, yung ating katawan, kumpleto na. Kumpleto na. Kasi may mga namatay na kulang ang daliri. Di ba po? May mga ganun. Puto ng braso. Isa lang ang paa. Amen. Isa lang ang kidney. Kasi pang iPhone, baby.
kulang ang mga ngipin, di ba po? Sa Resurrection Day po natin, kompleto ang ating katawan. Mas maganda kaysa sa ating katawan ngayon. Ngayong umaga, sino may ayaw ng katawan? Pastor, hintayin ko na yung resurrection. 1 Corinthians 15:42-44. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Pag namatay po tayo, pag inilibing, mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Amen. Ito pa yung tinatawag na glorified body. Amen? Pero nais ko pong linawin ngayong umaga, mga kapatid, ito po'y para sa mga mananampalataya lang. I will say it again, ito po'y para sa mga mananampalataya lang. Na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya huwag kang malungkot kung kulubot ang balat mo ngayon. Kung nababawasan ang iyong buhok, kasi tatanda po talaga tayo. Amen? At ang sabi, itong katawang panlupa ay talagang nasisira, nabubulok. Pero kapag tayo namatay, muling binuhay ng Panginoon sa Resurrection Day, ang sabi sa binasa natin, ang ating magiging katawan ay maganda at malakas. Katawang panlangit. Katulad ng katawan ng Panginoon nung siya'y nabuhay muli. At ang isa pang magandang balita dito, mga kapatid, dahil tayo bubuhayin muli, ang mga mananampalataya, makikita muli natin ang ating mga mahal sa buhay na naunang namatay na sa atin. Amen. Kaya sa mga namatayan, listen, sa mga namatayan ng mahal sa buhay, at yung namatay ay mananampalataya, malungkot po tayo. Pero wag masyadong OA. Kasi di ba may mga tao, di ba, na kapag namatay, gano'n, sama mo na ako, sama mo na ako. Tinulak. Bakit mo ako tinulak? Sabi mo, sama ka na eh. Mga kapatid, kapag ang iyong mahal sa buhay na mananampalataya na namatay, ang tamang sabihin ay, pinauwi na siya ng Panginoon. Amen. Yun ang tamang sabihin. Pinauwi na siya ng Panginoon. Pero isang araw, makikita kami muli Amen. sa langit. Pero, ito yung negative side, may pero, kung ang iyong mahal sa buhay ay hindi nakapagsisi ng kanyang kasalanan, hindi tinanggap ang Panginoon, yun ang nakakadurog ng puso. Mahimik po ata. Kaya akala nyo yung mga nag-announce dito, wala-wala lang. Pag-pray nyo yung mga mahal sa buhay para maligtas sila. No? Hindi yun malalang. Kasi totoong kamatayan. Kung gusto mong magsama kayo ng yung mahal sa buhay sa langit, bahaginan mo siya tungkol kay Jesus. Dahil kapag hindi siya nakapagsisi ng kanyang kasalanan at namatay siya, mga kapatid, huli na ang lahat. Baka doon sa kabilang buhay, hindi kayo magkasama. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po ba? Amen. Ako kapatid, pinagpipray ko po ang inyong mamahal sa buhay. Pero may responsibility ka. Ikaw ang nandoon sa bahay, hindi si pastor. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. May umaga, purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Umaga. Tayo po magsirong lahat. Praise God. Meron po bang first time ngayong umaga? Hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay? Pwede ka ba namin ganyan dito sa harapan? Tayo mananalangin. Panalangin ng pagsisisi, paghingi ng tawad sa Panginoon, at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Meron po ba ngayong umaga? Amen. Praise God. Kung wala po, tayo po palang lahat ay mga mananampalataya, mga magkakapatid sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon, kay manalangin dito, at magpasalamat, at magalak. Pwede ka magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, nabuhay kang muli. Alam kong nabuhay kang muli para sa akin.
Kaya alam niyo mga kapatid, hindi lang namatay si Jesus para sa atin. Nabuhay din siyang muli para sa atin. Para hindi mawala ng saysay ang ating pananampalataya pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Inubuksan po natin ang ating altar habang inawit natin, yung inawit natin kanina. This I believe. Praise God. Lord, salamat. Ang aming pananampalataya, may kapuluhan, may saysay, may katuturan. Salamat, Panginoon, kung hindi ka nabuhay muli, hindi pa kami napapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, kinumpleto mo, Panginoong Isus. Namatay ka at nabuhay kang muli. Praise God. Thank you, Lord. At dahil ikay nabuhay muli, Panginoon, hanggang ngayon, pwede naming maranasan ng iyong kapangyarihan. Pwede kaming lumapit sa iyo sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat ang aming Panginoon na sinasamba, pinaglilingkuran, tunay na Diyos, tapat na Diyos. Hallelujah. Nagpapatawad at nag-aalis ng aming mga kasalanan. Buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Praise God. We give you glory. We give you praise. Father everlasting, the all-creating one. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. We will rise again. Yes. Thank you, Jesus. Tayo po'y magsitay lahat, sabay-sabay nating awitin. Our Judge and Defender. Our Judge and our Defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seen and high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Yes, I believe. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of. Sa uling pagkakataon, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son.
God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Pabalik kanina, yung John 11:25. Amen. Kinat ko po kanina. Amen. Hindi ko na isama ito, pero napakahalaga po nito. John 11:25. Ito po'y sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Yun, yan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, physical death, ay muling mabubuhay, eternal life. Amen. Jesus said, I am the resurrection and the life. Ang sumasampalataya sa akin, yes, may physical death po talaga. Pero ang pangako ng Panginoon, muling mabubuhay. Buhay na walang hanggan, eternal life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Rejoice, Jesus resurrects. Kaya paglabas natin sa lugar na ito, dapat masaya tayo, nakangit. At kapag may nagtanong, nabuhay kasi ulit ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Ipamalita niyo po, ang ating sinasamba, pinaglilingkuran sa lugar na ito ay hindi patay na Diyos, kundi buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo po'y magtapos sa panalangin ngayong umaga. Hallelujah. Request ko si Brother Joseph. Amen. Praise God. Aming namang banal na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, sa bawat mananampalataya na narito, Panginoon, na nakapakinig ng pangangaral. Maraming salamat, Panginoon, sa katubusan sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay na may kabuluhan dito sa lupa. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan sa langit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at muli kang nabuhay, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord. Ang aming pananampalataya, Panginoon, O God. Sa iyo po kami sumasampalataya, Panginoon. Lord, ingatan niyo po kami sa aming paglabas, Panginoon. Tunay po, Panginoon, O God, na kami nagagalak, Panginoon, sa iyong pagkabuhay, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Sa lahat po, amen. Ang mga dumalo ngayong umaga. Ingat po kayo pag-uwi. Kita-kita po tayo sa susunod na gawain. At pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.